Alam nyo ba na ang mga particles ay parang mga estudyante tuwing uwian? Galaw ng galaw, hindi mapirmi, at gustong mag-scatter agad. Magandang araw mga giliw kong manonood. Ako si Kuya Ems at welcome sa Chokat Lapis. Ito ang episode 5 ng ating 20-part chemistry series sa Agham Synthesis. Ngayon, susuriin natin ang isa sa pinaka-importanting konsepto sa chemistry, ang particle theory of matter. Noong 400 BCE, sinabi ni Democritus, isang Greek philosopher, na lahat ng bagay ay binubuo ng napakaliit na bahagi na hindi na pwedeng hatiin. Tinawag niya itong atomos, na ang ibig sabihin ay hindi na mahahati pa. Paglipas ng panahon, noong 1800s, pinatibay ni John Dalton ang ideyang ito at ipinaliwanag na ang matter ay gawa sa maliliit na fundamental particle na tinawag naman niyang atoms. Sa mga susunod na episodes, tatalakayin natin kung ano ang mga laman ng atoms. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo sa pagkilos at ugali ng matter ayon sa particle theory. Ang particle theory ay modelo na nagpapaliwanag kung paano gumagana ang matter gamit ang ideya ng maliliit na particles. May 5 pangunahing prinsipyo ito. Hindi ito basta listahan lang. Ito ang batayan ng halos lahat ng chemical behavior na pag-aaralan pa natin. Unang prinsipyo, ang lahat ng matter ay binubuo ng maliliit na particle. Kahit anong hawakan mo, lamesa, tubig, o hangin, lahat yan ay gawa sa atoms at molecules. Sobrang liit nila. Hindi natin nakikita, pero sila ang bumubuo sa buong universe. Pangalawang prinsipyo, may espasyo sa pagitan ng mga particle. Hindi lang isang solid block ang matter. Kahit akala mo dikit-dikit sila, may mga puwang ang mga particle sa isa't isa. Ang space na ito ay mas malaki sa mga gases at mas maliit sa mga solid. Pero kahit napaka-solid, hindi sila magkakadikit ng sobra. Kaya nga nakakalusot ang amoy ng pabango sa hangin dahil may espasyo ang hangin para makadaan ang mga gas particles ng pabango. Pangatlong prinsipyo, laging gumagalaw ang mga particle. Hindi kailanman totally chill ang mga particles. Kahit sa yelo, gumagalaw pa rin ang atoms. Nagva-vibrate sa kani-kanilang pwesto. Ang galaw nila ay depende sa temperatura at estado nila, pero never silang completely still. Pang-apat na prinsipyo, habang umiinit, mas bumibilis ang kilos nila. Kapag mas painit ang substance, mas mabilis gumagalaw ang mga particle nito. Ito ang dahilan kung bakit ang mantika ay kumukulo o kaya ang tubig ay nag-e-evaporate. Example, kapag hinipan mo ang mainit na sabaw, kumakalat agad ang vapor nito dahil hyper ang galaw ng kanyang mga molecule. At panglimang prinsipyo, may puwersa ng pag-akit sa mga particle. Ang bawat particle ay may puwersa ng atraksyon sa katabi niyang particle, parang invisible magnet. Sa solid, malakas ang hilahan. Sa gas, halos wala, pero meron pa rin. Ang lakas ng puwersang ito ang dahilan kung bakit may structure ang mga bagay-bagay. Hindi mo kailangan ng microscope para makita ang epekto ng particle theory. Araw-araw, nararanasan natin ito. Mga halimbawa sa totoong buhay, bakit kumakalat agad ang amoy ng pabango? Ito ay dahil gumagalaw ang gas particles nito at kumakalat sa hangin. Bakit lumalamig ang mainit na kape kapag hindi ito ininom agad? Ito ay dahil ang heat energy ng kanyang mga particles ay nagtatransfer sa kanyang environment. Pangatlo,
Bakit nagkakaroon ng tubig sa labas ng malamig na baso? Ito naman ay dahil ang water vapor sa hangin ay nagko-condense kapag nadikit sa malamig na surface. Ang particle theory ay isang foundation ng chemistry. Sa pamamagitan nito, naiintindihan natin kung paano gumagalaw, nagbabago, at nag-uugnayan ang mga matter. Ang 5 nitong prinsipyo ay tulay papunta sa mas malalim na topics, mula sa atoms, bonds, hanggang sa chemical reactions. Kung natuwa ka sa episode na to, don't forget to like, hit that subscribe button, at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod nating kaalaman. Dito sa Chok at Lapis, sama-sama tayong matututo sa pinaka-nerdy pero pinaka-fun na paraan. Mag-iwan din kayo ng comment kung may gusto kayong topic na i-feature natin next. Salamat mga giliw kong manonood!